Walong malas na ginagawa sa bigas. Huwag mo itong gawin kung ayaw mong malasin. Ang bigas ay tinuturing na wealth ayon sa paniniwala ng mga Intsik. At hindi lamang ito nagdudulot ng swerte, maaari din itong magbigay ng proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring nasa paligid ng ating tahanan at mula sa mga flying star na bumibisita sa atin buwan-buwan at ganoon din sa mga flying star kada taon. Palagi po nating tatandaan na ang bigas ay mayroong tamang pamamaraan ng paggamit upang hindi tayo malasin. Pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang dapat na hindi ninyo ginagawa sa bigas dahil nagdudulot ng kamalasan. At ano-ano nga ba ang mga ritual na pwedeng gawin o mga pamamaraan na pwedeng gawin gamit ang bigas upang makaakit tayo ng swerte sa ating tahanan. Ganon din ang magkaroon ng proteksyon laban sa mga negative energies. Ang bigas po ay mayroong earth energy, kaya't kaya nitong mapanatili ang kanyang enerhiya sa area. Kaya't dapat po pakatandaan natin mabuti ang mga bagay na hindi dapat natin ginagawa sa bigas at ang mga bagay na dapat natin gawin para makaakit ng swerte at mabigyan tayo ng proteksyon laban sa negative energies. Meron po mga tao na naniniwala sa swerteng hatid at sa swerteng dulot ng mga bigas sa atin. Kaya't kapag ang kanilang mga palabigasan ay naubusan ng laman, pinapalayas po nila ang lahat ng kanilang kasambahay sapagkat nagdudulot po ng kamalasan sa kanila yun. Ayaw po nila na ang kanilang palabigasan ay nauubos. Kaya't kapag nangyari iyon na nasimot ang palabigasan at hindi ito sinabi ng kanilang mga kasambahay, pinapalayas po nila ang lahat ng kanilang kasambahay. Dahil ayon sa kanila, ito ay napabayaan nila ang wealth nila sa tahanan. Kaya pinapaalis po nila at kumukuha sila ng bagong mga kasambahay at kabilin-bilinan nila na hindi dapat nauubusan ng laman ang kanilang mga palabigasan. Ganito po kahalaga ang palabigasan o ang bigas para sa mga mayayamang tao. Meron po silang paniniwala pagdating sa powerful energies na naidudulot ng bigas. Kaya't maaari pong magdulot ng swerte sa atin kung tama ang pagdadala natin sa ating mga bigas. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag kalimutan na ang ating mga swerte ay subjective. Ito ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa atin at sa ating paniniwala. Malas na paghahagis ng rice scooper sa lalagyan. Kung kayo po ay kukuha ng bigas at kayo ay magsasaing, gagamit po kayo ng rice scooper o anumang panandok ng bigas. Ngunit, mayroon pong malas na ginagawa sa mga rice scooper. Kung kayo ay kukuha ng bigas at gagamit ng rice cooker, siguraduhin ninyo na ito ay ilalapag ninyo pabalik sa lagayan ng bigas. Huwag na huwag ninyong ihahagis sapagkat ang taong susunod na kukuha o susunod na magsasaing ay makakaranas ng kamalasan sa buhay. Ito po ay ayon sa paniniwala na kapag ikaw ay nagsaing sa araw na ito at ang rice cooker na ginamit mo ay inihagis mo lamang pabalik sa loob ng iyong rice jar o sa iyong rice bin, ang susunod na tao na magsasaing ay magkakaroon ng kamalasan sa buhay. Ang ibig sabihin po nito, kung ang inyong pamilya ay toka-toka ang pagsasaing, iba't ibang miyembro ng pamilya ang nagsasaing sa bawat araw, dapat pong tandaang mabuti na kapag gagamit po kayo ng rice cooker, huwag niyo pong ihahagis pabalik
sa inyong rice bin o sa inyong rice jar ang scooper. Sapagkat ang susunod na tao na dadampot niyan at magsasaing ay magdudulot ng kamalasan niyan. Ito po ay ayon sa paniniwala na hindi dapat inihahagis ang rice cooker dahil magdudulot yan ng kamalasan sa taong susunod na hahawak nito at magsasaing. Susunod na malas, throwing away rice. Ito po ay karaniwang bagay na ating ginagawa kapag tayo ay bibili ng bigas at tinitingnan natin mabuti ang bigas na ating binibili. Ngunit ang ibang tao, ang kanilang dinakot na bigas upang tingnan ay kanilang inihahagis pabalik. Huwag niyo pong gagawin yun, malas po yun. Pagkatapos ninyong tingnan ang bigas na inyong bibilihin, dahan-dahan niyo pong ilapag pabalik. Sapagkat ang ibig sabihin po niyan, kapag yan ay pahagis ninyong ibinalik, itinatapon ninyo ang inyong wealth at hirap na itong makabalik sa inyo. Kung minsan po ang nagdudulot ng kabigatan sa buhay ay dahil lang po sa maling gawi o mga taong hindi naniniwala sa mga swerte at malas sa buhay. Meron pong mga pagkakataon na inihahagis talaga ang bigas, lalong-lalo na kung ito ay ginagamit sa space cleansing o sa anumang uri ng cleansing na may kinalaman ang bigas. At maaari ding ihagis ang bigas kapag ito ay ginaganap sa kasalan o anumang ritual na umaakit ng swerte. May mga pagkakataon po talaga na ito ay inahahagis upang makaakit ng swerte. Ngunit kung kayo po ay nasa tahanan ninyo o kung kayo ay bumibili ng bigas at kayo ay magche-check sa bigas na inyong binibili, huwag niyo pong ihahagis pabalik. Malas po yun. Dito mapapansin ninyo may mga tao na nahihirapan sila sa buhay. Titingnan ninyo ang kanilang gawi. Ano nga ba ang kanilang madalas na ginagawa sa bigas? Titingnan niyo po yun sapagkat sa mga simpleng bagay, diyan nagmumula ang kabigatan sa buhay. At malas din po na ginagawa sa bigas. Kung kayo po ay mayroong mga palabigasan at ito po ay clear na lalagyan, kitang-kita ang bigas sa loob ng lalagyan na meron kayo, malas po yan. Kung kayo po ay mayroong mga malalaking glass jar na pinaglalagyan ng bigas, pwede nyo pong lagyan niya ng mga makukulay na tela or makukulay na papel para hindi makita ang bigas sa loob. Ang tawag po dyan ay wealth leaking. So, ang inyong wealth ay nagli-leak. Bawal pong makita ang bigas na nasa loob ng lalagyan. Kaya't kung kayo ay mayroong mga glass jar na malalaki na pinaglalagyan ninyo ng inyong bigas, lagyan nyo po yan ng takip. Pwede lagyan ng tela or makukulay na papel, dikitan nyo sa labas para ang makukulay na design po ang nakikita. Malas na lagayan ng bigas. Ang lagayan po ng bigas ay isa sa tinitingnan mabuti bago bilhin. Sapagkat dito natin iniimbak ang ating mga bigas at ang bigas po ay katumbas ng ating mga wealth. Kaya't mahalaga na ang lalagyan nito ay selyado at nasa maayos na kondisyon. Karaniwan po na pinipili ng mga incheck ang mga earthenware o mga ceramic na lalagyan dahil kaya nitong manatili ang enerhiya o kaya nitong i-conserve ang earth energies na mag-e-enhance sa ating mga bigas. Ngunit kung hindi pa po ninyo mabibili ang mga ceramic na lalagyan o mga glass jar na lalagyan, tumingin po kayo ng bigasan o lalagyan ng bigas na naisasara ang takip. Pansamantala po, pwede po kayong gumamit niyan kung yan lang po ang meron kayo. Pwede po yan. Para po hindi kayo malasin sapagkat malas po yung lalagyan ng bigas na nakapatong lamang ang takip, hindi na isasara. Dapat po ang lagayan natin ng bigas ay naisasara. Kung ano man po ang meron kayong lagayan ng bigas, piliin ninyo yung meron pong naisasarang takip. Huwag nyo pong piliin yung nakapatong lamang ang takip. Leaking wealth po ang maidudulot niyan. Magdudulot yan ng kamalasan. Malas na pwesto ng palabigasan o ng rice dispenser.
Iwasan po na ilagay ang inyong rice dispenser o palabigasan o lalagyan ng bigas sa ilalim ng lababo. Malas po yan. Iwasan din po ang paglalagay sa tabi ng banyo or malapit sa banyo or nakatapat sa pintuan ng banyo. Malas po yun. Made-drain ang inyong mga wealth energies. Iwasan po. Kung ang inyong palabigasan ay nasa living room at wala na ibang pwedeng paglagyan, living room lang, pwede nyo pong takpan niya ng tela or kortina para hindi nakikita ng mga taong nasa tahanan ninyo o maging inyong mga bisita na palabigasan yan. Sapagkat maaari din magdulot ng leaking wealth, yung madalas na nakikita ng iba ang inyong palabigasan. Lalong-lalo na kung natatanaw pa ang bigas nito sa loob. Malas po yun. At susunod, ritual po para makaakit ng swerte. Maglagay po kayo ng bigas sa mangkok. Lagyan ninyo ng coins. Pwede pong maglagay ng 7 coins, 9 coins at maging ang 8 coins. Maglagay po sa mangkok. At pwede nyo pong ilagay yan sa inyong living room. Pwede rin po sa front entry ninyo, sa front door, pwede rin pong ilagay yan doon. Kung ang inyong tahanan po ay mayroon pong open area sa labas, ibig sabihin mayroong gate. Pero kung kayo po ay nakatira sa apartment, huwag nyo pong ilalagay sa labas ng pintuan ninyo yan. Lagay nyo na lang po yan sa living room. At isa pa po, maglagay ka rin ng bigas sa mangkok at ilagay mo yan sa dining area mo. Swerte po yan. Maaaring magdulot yan ng wealth energies para sa buong pamilya. At ito pa, maaari natin gamitin ang bigas. Salt and water cleansing, gamit po ang pinaghugasan ng bigas. So dito po, kung kayo ay magsasaing, yung pinaghugasan po ng bigas, huwag nyo pong itatapon. Ilagay nyo po sa timba, lagyan niyo ng konting asin. At yan po ay ipanglilinis ninyo sa loob ng tahanan. Ipampupunas nyo po sa sahig. Kung ang tahanan po ninyo ay nakaranas ng mga malulungkot na pangyayari, maaaring mayroong nagkasakit o mayroong mga taong nawala o di naman kaya maaaring nakaranas ng pagtumal ng negosyo o hanap buhay, pwede pong gumamit ng salt and water cleansing na mula sa bigas. Ganun po ang gagawin, ilagay sa timba at ililinis po sa inyong sahig, buong sahig po ng inyong tahanan. Gagawin niyo po yan ng Tuesday at Friday. Umaga po yung gagawin. Pwedeng gawin yan ng alas 10, alas 11. Huwag nyo nang gawin ng alauna pa. Hapon na po yun. Huwag nyo na pong gawin. Ginabukasan nyo na lang po gawin. At pwede po yan na makatulong para maalis po yung mga negative energies na kumapit na dyan sa sahig ninyo na talagang nanatili na dyan. Maaari pong gamitin yung salt and water cleansing na gamit yung pinaghugasan ng bigas. Kaya wag na wag niyo pong itatapon basta-basta.